Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Kagabi lang daw, nagising na mga bandang alauna si Maxine dahil naiihi siya. Paglabas niya ng kwarto, ay napansin niyang may maliwanag sa bahay. Nakita niyang bukas ang pinto sa may beranda at nandoon daw ang matandang amo niya. Nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaharap ito sa labas. Nakapatay lahat ng ilaw pero maliwanag ang buwan galing sa labas. Nagtaka daw si Maxine dahil tumulong pa daw siya sa pagpapahiga sa amo niya sa kama dahil nga 8:00 na ng gabing iyon. Halos magkatabi lang daw ang kwarto nila sa baba. Naisip ni Maxine na umihi muna at pagkatapos ay babalikan sana ang amo pagkatapos niya sa banyo para tulungan itong bumalik sa pagtulog. 1 minuto lang, natapos na siya agad sa banyo. Pagbalik niya, gulat na gulat siya na wheelchair na lang ang nakita niya sa veranda. Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Tapidoli Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Man. Lumaki ako sa Capi sa may Agoho, munisipalidad ng Panay. Maliit pa lang ako ay panakot na sa aming magpipinsan ng kwentong aswang para magsipag-uwian kami sa tuwing kakagat na ang dilim. Ang kwento ng nanay ay panakot na kwento lamang ng lola yon sa amin dahil nga makukulit kami. Tumanda na at nagpamilya na si nanay sa lugar namin. Wala naman siyang nakikitang aswang, ni isa. Pero noong pagtungtong ko sa ika-6 na baitang sa elementarya ay tila ba lahat ng kwentong bayan na kinagisnan ko ay nabigyang buhay. Simulan na natin. Taong 1994. 14 anyos ako noon. Medyo huli na ako sa pag-aaral sa eskwela, kaya kahit matandaan na ako, ay nasa elementarya pa lang ako. Pero hindi naman yun issue kapag nasa probinsya ka nakatira. Sa Maynila lang naman talaga ang matindi ang kompetisyon. Simple at payak ang pamumuhay namin doon sa probinsya. May bahay kubo kami na may kaluwangan at bakuran na malawak kung saan doon pagala-gala ang mga alaga naming mga hayop. May mga manok, may mga itik, at may mga aso kaming alaga. Ang buong kabahayan at bakuran ay napapaligiran ng mataas na bakod na yari sa kahoy na kawayan na ginawa pa ni Lolo nung nabubuhay pa siya. At napapaligiran ito ng mga puno. Napakagandang tanawin ang bubungad sa iyo sa umaga. Ngunit, siya namang kabaliktaran sa tuwing kakagat na ang dilim. Kakasimula lang ng klase ko noon. Buwan ng Hunyo, parehong taon. Medyo naninibago ako sa oras ng eskwela ko dahil 5:00 na ng hapon ang uwi ko. Dati kasi, madalas pang umaga ako. Kaya sa bagong oras ng uwian ko, ay pihadong gagabihin ako sa daan, pauwi na may 30 minutos din ang layo sa amin kung lalakarin mo lang. Hindi pa man din natatapos ang buwan ng Hunyo, tanda ko pa. At nagsisimula pa lang akong masanay sa bago kong oras sa eskwela, ay may mga kakaiba ng pangyayari sa amin. Minsan ay inabot ako ng pasado 6:00 pag-uwi
ay nadatnan kong may mga kapitbahay sa bahay namin. Pagpasok ko ay nandoon si Lola. Tila may meeting di avance sila at sa amin pa talaga nagtipon-tipon. Nanunungaw muna ako at nakinig sa usapan nila. Alam nyo, ilang araw na ako may nararamdaman niya sa misagingan eh. Tuwing gabi, parang may tao. Kanina nga nagtangan na ako ng flashlight at nang sipatin ko ng ilaw, ay may babaeng nakatuwad. Diyan sa dilim. Nagkukubli. Tapos nakatitig sa akin. Hindi ko na namukaan eh. Kasi nagsimula na siyang tumakbo. Tapos sumisigaw rin. Nalalamig ako pag naaalala ko. Kinikilabutan ako. Narinig kong sinabi ng nanay yun sa mga kausap. Ako naman, kapag madaling araw, may naririnig naman akong parang malaking pakpak. Pumapagaspas. Rinig na rinig ko nga kasi ang ingay. Tapos paikot-ikot lang siya. Hindi siya umaalis. Parang may hinahanap nga eh. Sabi ng isa naming kapitbahay. Natapos din ang gabing iyon at nagbilin nga ang lola na maglagay daw kami ng walis tingting na baliktad sa bawat lagusan ng bahay. Kaya simula noon ay naging ugali na ni mama na mag-iwan ng walis tingting na nakabaliktad sa may pintuan sa harapan ng bahay namin. Ang bilin pa ng lola ko ay hindi daw agad aalis sa baryo namin ang dayo dahil hindi pa nahuhuli. Pihadong babalik daw iyon kaya dapat palagi kaming handa. Sabado, kaparihas ng linggong iyon. Dahil Sabado, walang pasok, ay tumulong ako kay nanay maglaba. Hapon na nang matapos kami sa paglalaba at talaga namang planchado ang mga likod namin sa mano-manong paglalaba. Lagi kami nagsisiesta ng nanay sa may salas. Naglalatag lang kami ng karton dahil malamig sa likod at masarap tulugan tuwing hapon. Kaya nung matapos kaming maglaba, ay nagpasya muna kami ni nanay na humiga at magsiesta saglit bago magdilim at pagkagising ay maghahanda na ng hapunan. Gaya ng dati, doon kami nahiga sa may salas at nakatapat ang aming mga paa sa pintuan ng bahay. Dahil presko nga doon sa pwestong iyon. Hindi kami nagsasarado ng pintuan dahil wala namang papasok sa amin at mataas ang bakod namin. Halos kasing taas din ng tao. Napasarap ang tulog naming mag-ina. Wala ng araw nung magmulat kami. Nakaharap ako sa gilid kung saan nakita ko ang mukha ng nanay ko. Tulog pa rin pala ang nanay ko. Napasarap ang tulog niya. Matutulog na sana ulit ako pero may napansin akong kakaiba. Maalinsangan ang gabing iyon. Hindi natural dahil malamig sa probinsya tuwing gabi. At tila ba may humahatak sa mga mata ko para tumingin sa pintuan na iniwan naming bukas. Malakas ang puwersa na nagsasabing tumingin ka sa paanan mo. Hindi maganda ang kutob ko. Hindi ako titingin sa maipaanan ko kung nasaan ang pintuan namin. Nagdesisyon ako na pipikit na lang ako ulit. Nang may nadinig akong huni ng hayop sa pintuan namin mismo. Pabo ba yun? Pero wala naman kaming alagang pabo eh. Sabi ko sa isipan ko. May naririnig akong huni ng pabo sa may pintuan namin. Nagpasya akong tumingin. Nanlalaki man ang ulo ko at nangangapal man ang batok. Pagtuon ng tingin ko sa may paanan ko ay napabaligwas ako sa nakita ko. May babaeng nakakapit sa hamba ng pintuan namin. Magulo ang buhok na parang alambre. Naglalaway ng sobra. Walang kulay itim sa kanyang mga mata. Makapal na kilay at alsadong bunganga. Iyan
ang itsura ng babaeng nakita ko sa aking harapan at wala siyang tigil sa paghuni tulad ng isang pabo. Dinadampa niya ang hamba ng pintuan namin, parang galit na galit. Gusto kong sikwatin si nanay kaso sa hindi malamang dahilan ay hindi ko maigalaw ang aking buong katawan. Tulog na tulog pa din si nanay. Tila ba gusto niyang pumasok sa loob kaso may puwersang umaawat sa kanya. Nang magawi ang mga mata ko sa gilid ng pintuan namin, nakita kong nakasandal doon ang nakabaliktad na walis tingting na inilagay ni nanay. At nang muling magtama ang tingin namin ng babae sa pintuan, ay sinundan niya ako kung ano ang tinitingnan ko kanina. Ibinaba niya ang tingin niya sa may pintuan at nakita din niya ang walis na nakabaliktad. Nagsimula siyang lalong maulol. Lalo niyang nilakasan ang pagdampa sa hamba ng pintuan namin at patuloy ako sa pagsikwat kay nanay para magising. Nakikita kong unti-unting nawawala sa pagkakasandal ang walis tingting sa pintuan dahil sa patuloy na pagdamba. Anumang saglit ay babagsak ang walis at makakapasok siya sa loob ng bahay. Mas pinag-igi ko ang pagsundot sa tagiliran ni nanay, pero ayaw talaga niyang magising. Pabagsak na ang walis, wala na akong maisip na paraan. Umalingaw-ngaw ang tunog. Nay! 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 Gising! Sabay pagbagsak ng walis. Nagbangon ang nanay, namumula ang mata sa galit at sabing, "Ano bang nangyayari?" Habang nakabakat pa ang palad ko sa kaliwang pisngi niya. Sinampal ko ang nanay ko para magising. Hinihingal pa ako at sasabihin ko na sana sa kanya ang nangyari noong tulog siya. Ngunit nung lumingon ako sa pintuan, ay wala na ang babae. Muli akong lumingon kay nanay. "Nak, ano ba yun? Ba't mo ko sinampal?" Ma, natataranta na talaga ako kanina. May babae dyan. Gulo-gulo yung buhok. Nakakatakot talaga siyang tignan, ma. Parang aswang. Hindi ka magising kaya nasampal kita. Sorry po. Umayo si nanay at kinuha niya ang walis tingting. Simula noon ay nilagyan na ng tape ni mama ang mga nakabaliktad na walis tingting para hindi na ito malaglag ulit. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang IC. I am working in DSWD na palaging nasa field. Ang nature ng work namin ay magbahay-bahay para mag-assess. Nangyari ito sa isang barangay sa probinsya ng Bicol. Liblib yung barangay at sobrang konti ng tao. 2 PM pa lang noon kaya sinipagan pa akong magbahay-bahay. Sayang din kasi yung 30 pesos per bahay nakikitain ko. Hindi ko na malayan na habang naglalakad ako ay wala na pala yung tanod na kasama ko. So basically, mag-isa na lang ako. Narating ko yung 2 bahay na barong-barong sa gitna ng gubat. Ang layo talaga. Pagsilip ko, may tao. 2 silang pamilya. So agad ako nagpakilala bilang taga DSWD at i-interviewin ko sila. Umayag naman sila. Nagsimula na ako magtanong. Kakaiba yung nararamdaman ko. Parang lumalaki yung ulo ko. Tapos sila tatay
ay nakatitig lang sa akin. Bigla ko siyang ginulat na parang pa-joke para mawala yung kaba ko. Nagulat ako dahil pagtingin ko sa mata niya, nakabaliktad ako. Hindi ako naniniwala sa aswang, pero isa yun sa palatandaan, di ba? Hindi ako nagpahalata at patuloy ako sa pagtatanong. Napansin ko rin na nakatitig yung mga anak niya sa akin, pero nakabaliktad ang mga ito. Sinabihan ko si tatay na sawayin yung mga anak niya kasi baka maaksidente. Sabi ni tatay, hayaan lang daw at naglalaro lang daw ang mga ito. Nakakatakot talaga sila. Lalo na ang kanilang mga mata. Sa bandang parte ng interview, inamin ni tatay na aswang daw sila. Pero hindi raw sila nangangain ng tao. Tinitrain daw niya ang mga anak niya na kumain ng mga hayop. Huwag raw ako matakot. Hindi raw nila ako sasaktan o kakainin. Pinapakain pa nila ako pero tumanggi ako. Ewan ko rin kung totoo, pero sobrang weird ng experience na yun. Magpahanggang ngayon ay tumitindig pa rin ang balahibo ko sa tuwing naaalala ko iyon. Hindi ko nasasabihin kung ano ang pangalan nila, pero kasama sila sa 4-piece. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang LM. Wala po akong intensyon na siraan ng mga tao sa mga mababanggit na lugar. Nagkataon lamang na doon nangyari ang kwento ko. Taga Nueva Vizcaya ako, my mother's hometown. While my father is from Ajuy or Ahoy, Iloilo. Year 2011, December 24 ng madaling araw. Nagbiyahe na kami papuntang Iloilo. Which is first time naming buong magkakapatid pati na rin yung tito namin na nagdadrive ng sasakyan namin except for my mother and father na galing na roon. Roro ang sinakyan namin dahil pwede namang isampa ang sasakyan naming Star X. Alas 12 na ng gabi, December 25 na. Nasa Iloilo pa rin kami. Malayo pa sa aming destinasyon. Gusto ni Papa na mag-check-in muna kami, pero ayaw naman ni Mama dahil sayang daw ang oras. Under naman si Papa kaya go lang. May mga poster naman doon kung saan papuntang Ajuy or Ahoy. Sinundan lang namin ang mga signs na nagtuturo papuntang Ajuy or Ahoy. Mga 2:30 AM na yon nang makarating kami sa Capiz na alam naman naming marami daw aswang doon at kababalaghang kwento. Siyempre, nagtatakutan sila Mama noon. Ako naman, tulog sa pinakahulihang upuan ng sasakyan kasama ko yung mga kasama namin sa bahay. Si Kuya ay nasa front seat kasama yung driver. Sa gitna si Mama at si Papa, kasama si ate ko. Tapos yung bunso naming baby pa noon. Hanggang sa nakarating kami sa kagubatan. Wala ka talagang makikitang bahay o sasakyan man lang noong mga panahong iyon. Siguro ay dahil nga Pasko at madaling araw na rin. Nagtaka na sila tito ko noon dahil 3 beses na kaming paikot-ikot sa lugar na yun. Party pa rin naman siya ng Capiz. Ang ginawa namin, naghanap kami ng mapagtatanungan, which is medyo malabong mangyari kasi walang kabahay-bahay sa paligid. Madilim pa nung time na yon. Antok na raw si tito noon.
Siya kasi ang aming driver. Nang mahagip niya yung mga taong mukhang tribo pababa sa bundok. Gising na gising din sila kuya, mama at papa. Napapamura na lang si Tito sa sobrang dami nila na may paint pa ng red sa katawan. Punong-puno ng kulay pula ang katawan nila at nanlilisik daw ang mga mata. Hindi kami sigurado kung paint yun o dugo. Basta, nakakakilabot silang pagmasdan. Makipot ang daan. Ayaw naman naming itigil ang sasakyan dahil hindi kami sigurado kung anong klase ang mga taong iyon. Binagalan pa ng tito ko na dumaan sa gitna ng mga taong yun. Baka daw masagasaan niya at patayin kami. Nang makalagpas kami sa mga taong iyon, ay nagtitinginan si Tito at ang kuya ko. Nakita mo? Hindi daw sumagot ang kuya ko noon at nilingon sila papa. Agad na tumawag si papa sa bahay, sa ahoy, kahit madaling araw pa lang. Inikot ulit ni Tito ang sasakyan hanggang sa maalala nila na dapat baliktarin yung damit para makaalis sa lugar na iyon. At yun nga ang ginawa namin. Tama nga at nakalabas kami sa lugar na iyon. Ang saya pa at may natanaw kaming bahay na pwedeng pagtanungan. Paglapit namin dito, ay tsaka lang namin na-realize na punerarya ito. Sinantabi na daw ni Tito ang takot. Basta ay nagtanong siya kung saan ang daan. Tahimik na ang lugar noon at medyo maliwanag na. Ngumiti pa daw yung lalaki na pinagtanungan nila at itinuro ang daan. Nang makarating kami sa ahoy, pinagalitan ni Tita, si papa ko. Bakit daw hindi kami tumawag? Sana ay nasundo daw kami. Magpahanggang ngayon ay hindi namin alam kung anong klaseng tao ang mga nakita namin. Pero at least, hindi nila kami sinaktan. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Franz. Noong high school ako ay meron kaming kasambahay na walang ibang kinwento sa akin kundi puro katatakutan. Pero gustong gusto ko din naman. At doon kami naging close ni Ate Joyce. 40 years old na siya noong mga panahong iyon. Sobrang daming naikwento sa akin ni Ate Joyce, pero may isang kwento siya na sobrang kinilabutan at natakot ako. Siguro dahil at patay na ang mga ilaw nang ikinwento niya sa akin yon. Kaming dalawa lang noong mga panahong iyon sa bahay at natulog ako sa tabi niya. Anyway, ganito yung kwento niya. Mga 14 to 16 years old daw si Ate Joyce noong mga panahong iyon noong mangyari ito. Sa probinsya nila, meron silang kapitbahay na kilalang mga aswang. Hindi daw siya naniniwala noon dahil baka chismis lang. At ayon sa observations niya, okay lang naman daw at normal makitungo ang pamilyang iyon. Although alam ni Ate Joyce na wala daw tumatagal na kasambahay sa kanila. Inisip niya na baka masungit lang yung matandang amo or baka nahirapan sa trabaho yung kasambahay dahil tumutulong din mag-alaga ng matandang may sakit. Lalaki daw yung pinakamatanda sa pamilyang yon at naka-wheelchair na ito. Kasama nito sa bahay ang anak niyang babae at asawa ng kanyang anak na babae. May iba pa itong mga kasama pero nakalimutan ko na. Sabi pa ni Ate Joyce, never niyang nakitang inilabas or lumabas ng bahay yung matandang naka-wheelchair. Simula daw nung tumira si na Ate Joyce sa bahay nilang iyon, ay naka-wheelchair na daw yung matanda. Lagi daw itong nasa veranda sa unang palapag ng bahay at laging nakatingin sa labas.
Parang rehas daw yung gate at fences nila kaya kita yung loob. Isa pang rason kung bakit hindi siya makapaniwalang aswang ang pamilyang iyon ay dahil bukod sa may kaya sila, maganda rin daw ang lahi nila. Malayo sa kanilang mga itsura ang maging aswang, sabi niya. Mga tisoy at tisay at mga mukhang artistahin ang pamilya nila. Ganon ang description ni Ate Joyce sa kanila. Sanay daw kasi siya na kapag aswang ang pinag-uusapan ay hindi maganda at hindi mayaman at malalayo sa nakatira, walang kapitbahay. Yung parang mga napapanood sa mga pelikula o mga TV series. Isang araw, nabalitaan ni Ate Joyce na umalis na daw yung kasambahay ng pamilyang aswang. Kahit ilang araw pa lang daw ito sa bahay na iyon. Yung sumunod nilang kasambahay ay naging kaibigan ni Ate Joyce. Itago na lang natin sa pangalang Maxine. Nagkakilala daw sila habang nagdidilig si Maxine sa may harap ng bahay ng mga aswang. Hindi na nakapag-aral si Ate Joyce noon, kaya lagi siyang nasa bahay lang. Kagaya ng ibang naging kasambahay ng pamilyang aswang, galing din daw sa malayong bayan o probinsya si Maxine kaya hindi nito alam ang chismis tungkol sa mga amo niya. Pero never naman daw iyon na binanggit sa kanya ni Ate Joy. Sa katunayan nga daw ay naghihintay nga lang daw si Ate Joyce na maikwento si Maxine tungkol sa kaibang eksena sa loob ng bahay. Pero wala naman daw maliban sa lagi daw masungit tumingin yung matanda kay Maxine at parang ayaw siyang kasama sa bahay. Pero dinidedma lang daw ni Maxine iyon dahil nga matanda na at may sakit na at naaawa rin siya. Kay Maxine lang din daw niya nalaman na hindi daw pala nakakapagsalita yung matanda at halos hindi niya na maigalaw ang buong katawan niya. Ganun na daw kahina ang matandang lalaking iyon. Kapag inutusang bumili si Maxine sa labas ay sinasama niya si Ate Joyce kaya nakakapagtsikahan sila. Magdadalawang linggo na si Maxine sa bahay ng mga aswang na iyon. Isang umaga, nagpasama si Maxine kay Ate Joyce sa palengke. Kakaiba daw ang aura ni Maxine nung araw na iyon. Parang puyat na puyat, pagod na pagod, basta maputla at nanginginig ito. Parang may sakit. Ganon inilarawan ni Ate Joyce ang itsura ni Maxine nung araw na iyon. Inaya ni Ate Joyce si Maxine na umupo muna sa harap ng tindahan at tinanong niya ito kung may sakit ba siya o kung anuman. Nag-umpisang magkwento si Maxine nang mahina lang kay Ate Joyce. Nanginginig si Ate Joyce sa takot at kilabot matapos magkwento ni Maxine. Kagabi lang daw, nagising na mga bandang alauna si Maxine dahil naiihi siya. Paglabas niya ng kwarto ay napansin niyang may maliwanag sa bahay. Nakita niyang bukas ang pinto sa may beranda at nandoon daw ang matandang amo niya. Nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaharap ito sa labas. Nakapatay lahat ng ilaw pero maliwanag ang buwan galing sa labas. Nagtaka daw si Maxine dahil tumulong pa daw siya sa pagpapahiga sa amo niya sa kama dahil nga 8:00 na ng gabing iyon. Halos magkatabi lang daw ang kwarto nila sa baba. Naisip ni Maxine na umihi muna at pagkatapos ay babalikan sana ang amo pagkatapos niya sa banyo para tulungan itong bumalik sa pagtulog. 1 minuto lang, natapos na siya agad sa banyo. Pagbalik niya, gulat na gulat siya na wheelchair na lang ang nakita niya sa veranda. Wala na doon ang kanyang matandang amo. Hindi na niya hinanap pa ang matanda. Biglang may naalala si Maxine. Takot at kilabot ang naramdaman niya kaya bumalik siya agad sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Meron siyang kinuhang bote sa ilalim ng kanyang kama at nagsimula siyang magdasal. Ang bote na yon ay parang bote daw ng tanduay na may laman na oil o langis.
Hindi ko na maalala at nakalimutan ko na yung pangalan. Ang bote na yon ay mahigit 1 taon na daw kay Maxine. Bigay daw iyon ng kaibigan ng lolo niya na isang albularyo. Ang langis daw na iyon ay dinasalan at nilagyan ng orasyon, pangontra sa mga aswang. Hindi lang yun, kapag daw may aswang na papalapit, uusok daw ang takip ng bote. So parang nag-e-evaporate siya, ganon. Simula daw nang dumating si Maxine sa bahay na yun, nung gabing iyon lang daw niya naisip na i-check ang bote at nagulat siya na medyo paubos na daw yung langis, samantalang puno pa daw iyon nung dumating siya sa bahay ng mga aswang. At hindi naman daw natumba ang bote. Silyado ito. Ganun pa din naman ang pwesto kung saan ito nakalagay. Pero nung gabing iyon daw, nahawak niya yung bote. Hindi naman daw umuusok. Hindi nakatulog si Maxine sa sobrang takot. Nagdasal lang daw siya ng nagdasal at dun siya nakatulog ng mababaw. Nagising daw siya nang may narinig siyang ingay sa labas ng kwarto. Pag-check niya ng orasan ay 4:30 AM pa lang. Nagulat siya paglabas ng kwarto. Nakita niya yung anak ng amo niya na naglilinis ng sahig at parang nagmamadali. Sa sobrang busy daw, hindi na siya napansin. Nakita ni Maxine na may mga bakas ng putik simula sa pinto ng bahay papuntang kwarto ng matanda. Parang may naglakad daw na may maputik ang paa. Bumalik agad si Maxine sa kwarto niya. Nung araw din daw na iyon, nagpaalam si Maxine na uuwi na siya sa kanila. Hindi na daw siya tinanong ng mga amo niya kung bakit. Doon na naniwala si Ate Joyce na mga aswang daw talaga ang kapitbahay nila. At yung araw din daw na yun, huling nagkita si Ate Joyce at si Maxine. Sabi sa akin ni Ate Joyce, nalaman daw niya sa iba pa niyang mga tsismosang kaibigan na yung matandang lalaki lang daw yung aswang sa bahay na yun. Kaya siguro nung hawak ni Maxine yung bote ay hindi ito umuusok dahil baka wala sa bahay yung aswang na matandang lalaki. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!